Ayan mga kasangkayan, tatalakayin natin dito sa video ito ay kung paano nga ba malalaman yung pressure o tamang karga na refrigerant sa ating air conditioning. Good morning mga kasangkay! Welcome back na naman po sa aking YouTube channel about sa tutorial ng refrigeration repair. Ayan mga kasangkayan, tatalakayin natin dito sa video ito ay kung paano nga ba malalaman yung pressure o tamang karga na refrigerant sa ating air conditioning at kung paano malalaman ang amperahe ng ating unit. Mga kasangkayan, ang ating tatapik dito sa video ito. Pero bago po ang lahat, babatiin ko muna kayo ng magandang umaga, magandang gabi mga kasangkay kung saan man kayo sulok ng mundo. Mga kasangkay, bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking YouTube channel at bago natin ituloy yung ating video, kung bago ka lang po mga kasangkay, paki-subscribe naman, paki-like, paki-share at paki-hit na rin ang notification bell dyan mga kasangkay para update kayo sa mga video kong ilalabas about sa refrigeration repair. Mga kasangkay, bago ko ituloy ang video, mayroon akong babatiin dyan sa Pilipinas na aking isang classmate nung high school, si Herbert Maurilio. Ayan, Sir Herbert Maurilio, shoutout sa iyo sir, mag-iingat ka and God bless at salamat po sa suporta ng aking video. Ayan mga kasangkay, tatalakayan natin ang sa video ito ay about kung paano malalaman ng tamang karga ng na-refrigerant sa ating air conditioning at yung amperahe. Mga kasangkay, wag na po natin patagalin at ituloy nyo lang po ang panunood para malaman nyo kung ano nga ba ang tamang karga. Mga kasangkay, wag na po natin patagalin, pasukin na po natin ang aking video. Mga kasangkay, ang gagamitin natin ditong tools ay clamp meter at saka manifold gauge. Ayan. Paalala lang mga kasangkay, itong manifold gauge natin may dalawang kulay. Itong kulay blue mga kasangkay is para dun sa low side. Ito naman para sa high side. Liquid line high side, ito sa low side ng vapor mismo mga kasangkay. Dito natin malalaman mga kasangkay kung ilan nga ba ang tamang pressure ng ating refrigerant sa ating air conditioning. Ngayon mga kasangkay, kunting tip na lang at kunting paalala na lang din. Bago nyo kuhaan ng pressure ng ating unit, kailangan umaandar mismo yung ating air condition kasi hindi natin makikita ang pressure niyan kung hindi gumagana yung ating unit mga kasangkay. Mga kasangkay, paalala lamang po yung ating refrigerant na R22. Ang pinakatamang karga niyan sa running ng ating unit is 60 to 70 PSI. Ngayon pag naka-standby yung ating unit, mayroon yan standby na 150 to 175 PSI. Tapos yung ating high side mga kasangkay dito, pag nag-reading tayo dapat pumapasok siya ng 250 PSI sa high side. Tapos pag nag-running ang compressor mga kasangkay, dapat 60 to 70 PSI ang normal natin na running ng ating compressor. Yung mismong refrigerant, 60 to 70 PSI lang yung low side. Tapos pag nag-running ang compressor mga kasangkay, dapat umaabot ng 250 PSI hanggang 275 PSI yung high side mga kasangkay. Paalala mga kasangkay, bago nyo ikabit yung ating manifold gauge ay kailangan nakasara yung mga valve ng ating high side saka low side mga kasangkay bago nyo ilagay doon sa service port ng service valve ng ating outdoor unit mga kasangkay. Mga kasangkay, malalaman nyo rin yan kung ilan nga ba ang amperahe ng ating unit. Gagamitan din natin ng clamp meter. Ayan mga kasangkay, yung clamp meter natin, pinasok na natin dito. Kaya mga kasangkay, yung ating clamp meter ay dapat nakasit dyan sa ating naka-assign na letter A. Ayan, kung naka-letter A siya dyan, ilalagay nyo sa letter A, ibig sabihin yan ang reading ng amperahe mga kasangkay. Yan ang symbol nyan. Tapos mga kasangkay, ang gagawin nyo, i-clip nyo yan dyan sa line 1 or line 2 ng ating air condition. Yan sa ating mismong kuryente, line 1 or line 2. Kahit saan mo dyan ikabit mga kasangkay, kailangan naka-clip yung ating clamp meter. Tapos mga kasangkay, antayin lang natin yung ating unit na umandar para makita natin kung ilan nga ba yung tamang pressure ng ating air condition. Ngayon mga kasangkay, malalaman natin yan sa pamamagitan ng pagsukat ng ating manifold gauge kung ilan ang tamang pressure ng ating aircon. Ay bubuksan natin yung service port mismo. Ito yung low side, yung malaking tubo. Kung makikita nyo mga kasangkay, ayan. Ito na yung maliit na tubo mga kasangkay. Ito yung high side, liquid line. Ito yung malaking tubo is vapor line na para sa ating suction. Bubuksan nyo itong service port. Itong service port, ibig sabihin ito yung kabitan natin ng manifold gauge or hose. Ito ang tawag dito is service valve. Mga kasangkay, itong dalawa. Ito yung service port na kinakabitan mismo ng gauge. Ayan. Kakabit natin yung ating kulay red.
Ayan yung kulay rin natin mga kasangkay nakakabit sa atin. Kulay blue na manifold gauge or manifold gauge reading. Kakabit natin ito dito mga kasangkay. Yan. Yan, ikakabit nyo lang yan. Tapos ngayon mga kasangkay, hindi pa yun umaandar yung unit. Ibig sabihin ang standing dapat nito is 150 to 175 PSI mga kasangkay. Yan, nakabit na. Ayan mga kasangkay, umandar na yung ating unit. Ngayon, ang pressure niyan kasi ka-andar lang, bababayan mga kasangkay. Ayan o. Ayan, bababayan siya. Ayan. Ang tamang sukat niya mga kasangkay sa running ng ating compressor is dapat 60 to 70 PSI lang. Yan ang tamang saktong karga ng ating aircon. Ayan. Hintayin natin mga kasangkay. Dito mo malalaman mga kasangkay sa pressure gauge ng ating ng ating manifold gauge. Malalaman mo kung ang saktong karga ng ating refrigerant. Ayan, 55 to 60 na siya mga kasangkay. Ito mga kasangkay ngayon yung karga natin sakto lang to. Talagang tamang-tamang karga to sa ating aircon. Tapos yung ating amperahe mga kasangkay is 16.4 mga kasangkay amperahe ng ating unit. Yan ang isaktong karga mga kasangkay ng ating Freon dito sa ating air conditioning. 16.5. Yan ang amperahe niya. Tapos yung ating pressure ng refrigerant is 55 PSI mga kasangkay. Ayan. Yan, tamang-tama lang yan mga kasangkay ngayon kasi taglamig pa. Pag tag-init yan mga kasangkay, tatas pa yung pressure niyan ng low side. Magsisit yan ng 65 hanggang 70. Yan ang tamang karga ng ating refrigerant dito sa ating air conditioner na R22 to mga kasangkay. Paalala lang, R22 basic na air conditioning. Yan, 55 to 60 hanggang mag-range yan ng 60 yan mga kasangkay. Yan ang tamang sukat. Ayan, mga kasangkay, nag-cut off na siya. Ibig sabihin na-reach na yung lamig doon sa baba. Ngayon mga kasangkay, pag nag-cut off yan, pag nag-standby, babalik uli yan sa 150 to 175 PSI yung standby pressure ng ating refrigerant. Ayan. Ayan mga kasangkay, tapos pagkatapos mo makita na yung reading, yung saktong reading, ay pwede nyo nang baklasin to dito sa service port, yung ating gauge. Didilisan nyo lang mga kasangkay si lumalabas yung pressure nyan. Ayan. Tapos isasara nyo ulit yung service port. Ayan. Ayan. Ganon din dito sa atin, mismo sa ating pinagkakabitan ng kuryente. Babaklasin nyo lang yung ating club meter. Tapos ibabalik nyo ulit yung takip nyan mga kasangkay. Ayan. Babalik nyo lang to. Tornilyo nyo ulit mga kasangkay para safe yung ating unit. Ayan. Ayan mga kasangkay, mula nga pala sa Saudi Arabia, Riyadh. Nagpapasalamat sa inyo. Ayan, dito yung building na malaki. Ayan, yung Riyadh City mga kasangkay. At maraming salamat po mga kasangkay sa pagsuporta ng aking video. At saka sana suportahan nyo po ako mga kasangkay. Kung bago ka nga pala mga kasangkay sa aking video, ay paki-subscribe naman, paki-like at paki-share. At paki-hit na rin nandito ng notification bell mga kasangkay para updated kayo sa ilalabas kong bagong video about doon sa refrigeration repair. Mga kasangkay, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo and God bless po sa inyong lahat mga kasangkay.